Naisip mo na ba kung nakakaakit ka pa rin ng mga tingin kapag pumapasok ka sa isang silid? Habang tayo ay tumatanda, natural na magtanong kung paano tayo nakikita ng iba, lalo na sa isang mundo na madalas na nagbibigay prioridad sa kabataan. Ngunit ito ang totoo, maaaring mas kaakit-akit ka kaysa sa iniisip mo. Habang ang kagandahan sa kabataan ay madalas na nauugnay sa makinis na balat o payat na pangangatawan, ang tunay na kaakit-akit na matandang babae ay higit pa sa panlabas na anyo. Ito ay makikita sa paraan ng iyong pagkilos, ang enerhiya na iyong ipinapakita, at ang pangmatagalang impresyon na iyong naiiwan sa mga tao. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 palatandaan na nagpapakita na ikaw ay isang magandang matandang babae, kahit na sa tingin mo ay hindi. Ang mga palatandaang ito ay higit pa sa mga wrinkles o kulay ng buhok. Ipinapakita nila kung paano ang walang hanggang kagandahan ay nakabatay sa kumpiyansa, presensya, at ang natural na reaksyon ng iba sa iyo. Maaaring ito ay ang paraan ng pakikipag-usap ng mga tao sa iyo o kung paano nila napapansin ang iyong estilo at ganda. Ang mga ito ay senyales na ikaw ay may isang uri ng kaakit-akit na lalong tumitibay sa paglipas ng panahon. Manatili ka sa akin hanggang sa dulo dahil sa oras na matapos tayo, maaaring makita mo ang iyong sarili sa isang ganap na bagong liwanag. Ang mga insight na ito ay hindi lamang tungkol sa hitsura, ito ay tungkol sa pagkilala sa iyong halaga, pagyakap sa iyong kumpiyansa, at pag-unawa sa tahimik, natural na alindog na nag-aakit sa mga tao sa iyo. At sino ang nakakaalam, maaaring mapagtanto mo na hindi mo napapansin ang mga palatandaan ng iyong sariling kagandahan. Okay, simulan na natin. Una, pinupuri ng mga tao ang iyong presensya, hindi lamang ang iyong hitsura. Isa sa mga malinaw na palatandaan na ikaw ay isang magandang matandang babae ay kapag madalas kang pinupuri ng mga tao sa iyong presensya kaysa sa iyong pisikal na mga katangian. Habang sa kabataan, ang mga papuri ay madalas na nakatuon sa panlabas na kagandahan, tulad ng walang kapintasang kutis o kabataang kinang. Ang tunay na kaakit-akit sa pagtanda ay tungkol sa paraan ng iyong pagkilos, ang init na iyong ipinapakita, at ang natural na kumpiyansa na nagpapakalma sa iba sa iyong presensya. Isipin ang huling beses na may nagsabi sa iyo na mayroon kang magandang ngiti, mabait na aura, o magandang paraan ng pagsasalita. Ang mga papuring ito ay higit pa sa pisikal na mga katangian. Ipinapakita nila kung ano ang nararamdaman ng mga tao kapag kasama kanila. Ang iyong enerhiya, ang paraan ng iyong pakikipag-usap, at kahit ang banayad na paraan ng iyong pagpapahayag ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang impresyon. Ang totoo, ang tunay na kagandahan ay hindi lamang tungkol sa simetriya ng mukha o texture ng balat. Ito ay tungkol sa kung paano ka nakikita ng iba bilang isang buong tao. Halimbawa si Margaret, isang 72 taong gulang na retiradong guro. Hindi kailanman naisip ni Margaret na siya ay partikular na kahanga-hanga, ngunit madalas niyang mapansin na ang mga tao ay lumalapit sa kanya. Maging ito man ay mga estranghero sa grocery na nakikipag-usap, mga kabataang babaeng humahanga sa kanyang ganda, o kahit mga lalaking nag-aalok na buhatin ang kanyang mga bag, mayroong isang bagay sa kanya na nakakaakit sa mga tao. Nagsimula siyang mapagtanto na hindi ito tungkol sa kung mukha siyang 20 taong mas bata, ito ay tungkol sa tahimik na kumpiyansa at init na kanyang ipinapakita. Iyon ang kanyang tunay na kagandahan at ito ay lalong tumibay sa paglipas ng panahon. Maraming matatandang kababaihan ang hindi napapahalagahan kung gaano kalaki ang ambag ng kanilang paninindigan at presensya sa kanilang kaakit-akit. May isang bagay na natural na nakakaakit sa isang babaeng komportable
sa kanyang sariling balat, na hindi nararamdaman ang pangangailangan na sumabay sa mga uso o humingi ng patuloy na pagpapatunay. Napapansin ng mga tao kapag ikaw ay lumalakad ng may layunin, kapag ang iyong postura ay nagpapakita ng tahimik na lakas, at kapag ang iyong mga mata ay kumikinang ng kabaitan at karunungan. Ito ang mga detalye na nagpapatingkad sa iyo sa isang paraan na hindi kayang gawin ng kahit anong mamahaling beauty cream. Ang isa pang mahalagang aspeto ng presensya ay ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa iyong enerhiya. Naranasan mo na bang pumasok sa isang silid at maramdaman ang agarang koneksyon sa iba kahit na hindi ka nagsasalita? Ito ay dahil ang kaakit-akit ay hindi lamang tungkol sa hitsura. Ito ay tungkol sa emosyonal na epekto na iyong naibibigay sa mga nasa paligid mo. Natural na naaakit ang mga tao sa init, sa isang taong mabuting nakikinig, sa isang taong nagpaparamdam sa kanila na mahalaga at pinahahalagahan. Kung napapansin mo na ang iba ay sumasaya sa iyong presensya, nakikipag-usap sa iyo ng malalim o sinisikap na hanapin ang iyong kumpanya, iyon ay isang palatandaan na ang iyong kaakit-akit ay higit pa sa kung ano ang ipinapakita ng salamin. Kung napansin mo na ang mga tao ay nasisiyahan sa iyong presensya, na ang mga estranghero ay nagpapakita sa iyo ng hindi inaasahang kabaitan, o na tumatanggap ka ng mga papuri na nakatuon sa iyong enerhiya kaysa sa iyong hitsura, ituring ito bilang isang palatandaan na ang iyong kagandahan ay sumisikat sa mga paraan na maaring hindi mo napapansin. At iyon ay isang bagay na dapat mong yakapin. Pangalawa, hinahangaan ng mga kabataan ang iyong estilo at elegansya. Ang isa pang hindi matatawarang palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay kapag ang mga kabataan, lalo na ang mga babae, ay napapansin ang iyong estilo at eleganya. Habang tayo ay tumatanda, ang ating kagandahan ay hindi tungkol sa pagsunod sa mga uso o pagtatangka na magmukhang mas bata. Sa halip, ito ay tungkol sa pag-alam kung ano ang bagay sa atin, pagtanggap sa ating pagkatao, at pagpapakita ng ating sarili sa isang paraan na tunay at totoo. At kapag hinahangaan ka ng mga kabataan, ito ay tanda na ang iyong presensya ay may walang kamatayang alindog na lumalampas sa edad. Isipin ang huling pagkakataon na pinuri ka ng isang batang babae sa iyong outfit, nagtanong kung saan mo nabili ang iyong accessories, o sinabi sa iyo na sana ay kasing graceful niya ang pagtanda mo. Ang mga sandaling ito ay hindi lamang maliit na usapan, ito ay salamin ng kung gaano mo dalhin ang iyong sarili. Ang mga kabataang babae ay madalas na tumitingin sa mga mas nakatatandang babae bilang inspirasyon, hindi dahil gusto nilang magmukhang tulad nila, kundi dahil nakikilala nila ang kumpiyansa, kagandahan, at natural na dating nadala ng edad. Isipin ang isang tulad ni Eleanor, isang 70 taong gulang na dating interior designer. Hindi kailanman sumunod si Eleanor sa bawat uso sa fashion, ngunit palagi siyang nagbihis ng maayos, pumipili ng mga damit na bagay sa kanyang pangangatawan at sumasalamin sa kanyang personalidad. Hindi siya naniniwala sa pagbibihis ng pabata para lang mag-fit in. Naniniwala siya sa pagbibihis ng maayos para mag-stand out. Sa paglipas ng panahon, napansin niya na ang mga batang babae mula sa mga sales clerk hanggang sa mga waitress ay madalas na pumuri sa kanyang mga scarf, handbag o alahas. Ang iba ay nagsabi pa na sana ay magkaroon sila ng kanyang estilo. Doon niya napagtanto na ang kagandahan sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagiging kompetitibo sa kabataan. Ito ay tungkol sa pagyakap sa sopistikasyon sa paraang inaasam ng mga mas batang henerasyon. Ang dahilan kung bakit napakahalaga ng estilo ay hindi lamang ang mga damit mismo, kundi kung ano ang sinasabi nito tungkol sa iyo. Ang isang babaeng nagbibihis ng maayos kahit sa simpleng paraan ay nagpapakita na ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng mga pinakamahal na brand o pagsunod sa bawat bagong fashion rule. Ito ay tungkol sa pagpili ng mga damit
na sumasalamin sa kung sino ka ngayon. Kapag nagsuot ka ng mga damit na bagay sa'yo, nag-aalaga sa maliliit na detalye tulad ng maayos na hairstyle o magagandang accessories at nagdadala ng sarili ng may kumpiyansa, napapansin ka ng mga tao. At kapag hinahangaan ng mga batang babae ang iyong estilo, ito ay tanda na nagawa mo ng mamaster ang isang antas ng eleganya na dala lamang ng karanasan. Ang isa pang mahalagang elemento ng atraksyon ay kung gaano ka komportable sa iyong sariling balat. Nakita mo na ba ang isang babaeng ang kumpiyansa ang nagpapaganda sa kanya kahit ano pa ang suot niya? Ito ay dahil ang tunay na kagandahan ay hindi tungkol sa pagtatago ng mga imperfections. Ito ay tungkol sa pagmamay-ari ng mga ito. Ang mga linya sa iyong mukha ay nagkukwento, ang iyong mga puting buhok ay nagdaragdag ng karunungan, at ang paraan ng iyong paggalaw ng may katiyakan ay nagpapakita ng iyong pagkakapitapitagan. Kung napapansin at hinahangaan ka ng mga kabataan, hindi lamang ito tungkol sa mga damit na iyong suot. Ito ay tungkol sa aura na iyong ipinapakita habang suot ang mga ito. Kaya sa susunod na purihin ka ng isang kabataan sa iyong estilo, bigyang pansin mo ito. Hindi lamang ito tungkol sa fashion. Ito ay tungkol sa paraan ng iyong paggawa ng eleganya na mukhang effortless. At iyon higit sa lahat ay tanda na ikaw ay isang tunay na magandang babaeng nasa hustong gulang. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. Ang iyong feedback ay tutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng content na nagdidiwang at nagbibigay lakas sa iyo. Pangatlo, ang mga tao ay nagkakaroon ng tunay na eye contact at nakikinig ng mabuti kapag nagsasalita ka. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay ang paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa iyo kapag nagsasalita ka. Marami ang nag-aakala na ang kaakit-akit ay tungkol lamang sa pisikal na anyo. Ngunit ang tunay na kagandahan, lalo na sa pagtanda, ay may kinalaman din sa presensya, karisma, at ang paraan ng iyong pakikipag-ugnayan sa iba. Kung ang mga tao ay palaging nagkakaroon ng matatag na eye contact, nakikinig ng mabuti, at tila nahuhumaling sa iyong mga sinasabi, ito ay malakas na indikasyon na ang iyong kaakit-akit ay higit pa sa iyong panlabas na anyo. Ang eye contact ay isa sa mga pinaka-instinctive na paraan ng tao upang ipakita ang interes. Kapag ang isang tao ay tunay na nahuhumaling sa iyo, natural silang matagal na tumitig, tumutugon sa pamamagitan ng maliliit na ekspresyon ng mukha, at kumikiling ng bahagya habang nakikinig. Ito ay dahil ang tunay na kaakit-akit ay hindi lamang tungkol sa iyong hitsura, kundi kung paano mo napaparamdam ang iba. Kung ang mga tao ay nakatuon sa iyo sa isang usapan, tumutugon ng may init at tila sabik na marinig ang iyong sasabihin, ito ay tanda na ang iyong presensya ay nakakaakit. Halimbawa si Linda, isang 74 na taong gulang na retiradong propesor. Hindi kailanman inakala ni Linda na siya ay partikular na kaakit-akit, ngunit napansin niya na sa mga social gatherings, ang mga tao ay laging tila naaakit sa kanya. Maging sa isang dinner party, family gathering, o kahit sa pakikipag-chat sa isang store clerk, ang mga tao ay tumitingin sa kanyang mga mata, tumutugon ng may pag-iisip at tila tunay na nasisiyahan sa pakikipag-usap sa kanya. Isang araw, sinabi pa sa kanya ng isang mas batang babae, ang ganda ng paraan mo magsalita, nakakaengganyo. Doon niya napagtanto na ang kanyang presensya pa lang ay nakakakuha ng atensyon. Hindi dahil hinihingi niya ito, kundi dahil ang kanyang init, karunungan at kumpiyansa ang nag-uudyok sa iba na makipag-ugnayan sa kanya. Malaking bahagi nito ay ang paraan ng iyong pagdadala sa sarili sa pakikipag-usap. Ang isang babaeng nagsasalita ng malinaw, nagpapahayag ng may kumpiyansa, at nakikinig ng may tunay na interes ay mas kaakit-akit kaysa sa isang taong maganda lang sa litrato. Kapag alam mo ang iyong halaga
at nakikipag-usap ng may kabaitan at katiyakan, napapansin ito ng mga tao. Sila'y kumikiling, naaalala ang iyong mga sinabi, at umaalis sa usapan na parang nakasalamuhan nila ang isang tunay na kahangahangang tao. Isa pang mahalagang aspeto ay ang enerhiya na iyong dinadala sa isang lugar. Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay nakakapagpainit ng pakiramdam ng isang lugar sa pamamagitan lamang ng kanilang presensya? Ito ay dahil ang kagandahan ay hindi lamang nakikita, ito ay nararamdaman. Kung sinabihan ka na ikaw ay may kalmadong presensya, na ang mga tao ay komportable kapag kausap ka, o na ang iyong mga salita ay may bigat, ito ay mga palatandaan na ang iyong kaakit-akit ay tunay na nararamdaman ng mga nakapaligid sa iyo. Kaya kung napapansin mo na ang mga tao ay tumitig sa iyo sa usapan, nakikinig ng mabuti, o tila hinihintay ang bawat salita mo, ituring mo itong tanda. Hindi lamang ito tungkol sa iyong sinasabi, kundi sa tahimik na kumpiyansa, grace, at talino sa likod ng iyong mga salita na nagpapakita ng iyong tunay na kaakit-akit. Pang-apat, nakakatanggap ka ng mga komplemento tungkol sa iyong balat, buhok o postura. Isa sa mga pinakatunay na palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay kapag ang mga tao ay naglaan ng oras upang purihin ang iyong balat, buhok o postura. Ang mga detalye na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit ipinapakita nito kung paano ka nakikita ng iba. Hindi lamang bilang isang taong maganda ang pagtanda, kundi bilang isang taong may natural at madaling kagandahan na nakakapukaw ng pansin. Marami ang nag-aakala na ang kaakit-akit sa pagtanda ay tungkol sa pagmukhang bata, ngunit malayo ito sa katotohanan. Ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa iyong pangangalaga sa sarili, sa kumpiyansa mo sa iyong katawan at sa paraan ng iyong pagpapakita sa mundo. Kapag may nagsabi sa iyo na kumikinang ang iyong kutis, na ang iyong puting buhok ay mukhang elegant, o na ang iyong postura ay kahanga-hanga, hindi lamang nila napapansin ang mga ito. Nakikita nila ang sigla na nagmumula sa iyong kalooban. Halimbawa, si Susan, isang 71 taong gulang na dating nurse. Hindi siya mahilig mag-makeup noong kabataan niya at hindi rin siya ang tipo ng taong naglalaan ng maraming oras sa harap ng salamin. Ngunit palagi siyang nag-aalaga ng kanyang balat, umiinom ng maraming tubig at nag-iingat sa araw. Isang araw habang nasa palengke, sinabi sa kanya ng isang estranghero, "Sana ganito rin ang itsura ng balat ko kapag tumanda ako." Doon niya napagtanto, ang kanyang kagandahan ay hindi tungkol sa pagmukhang mas bata, kundi sa pagmukhang malusog, masigla at natural na sarili. Ganon din sa buhok. Maraming babaeng nag-aalala tungkol sa kanilang puting buhok, ngunit ang totoo, ang maayos na buhok, kulay man o natural, ay nagpapakita ng elegance. Ang maayos na gupit, buhok na may kinang, at galaw at estilo na bagay sa iyong mukha ay malaki ang epekto sa pagtingin ng iba sa iyong kaakit-akit. Kapag ang mga mas batang babae o kahit mga estranghero ay napapansin ang iyong buhok at sinasabing maganda ito ay dahil nakikita nila ang isang walang kamalatang kagandahan sa iyong hitsura, isang bagay na kanilang hinahangaan. At pagkatapos ang postura. Kaunti lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang ambag ng postura sa kaakit-akit, lalo na sa pagtanda. Ang pagtayo ng tuwid, paglakad ng may kumpiyansa, at pagdadala ng sarili ng may dignidad ay nagpapahiwatig sa mundo. Ikaw ay tiwala sa sarili, nag-aalaga sa iyong katawan, at proud sa kung sino ka. Ang paghukot ay maaring magpamukha kahit sa pinakamagandang babae na pagod, samantalang ang pagtayo ng may lakas at grace ay maaring magpatingkad sa isang ordinaryong damit. Kapag napapansin ng mga tao ang mga detaling ito, maging ang kinang ng iyong balat, ang ayos ng iyong buhok, o ang iyong postura, ito ay tanda na ang iyong kagandahan ay hindi matatawaran. Hindi mo kailangang sumabay sa uso o pilitin ang sarili na magmukhang bata. Sa halip sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga katangiang nagpapakilala sa iyo, natural kang nagkakaroon ng presensya
na hindi mapapansin ng iba. Kung nakatanggap ka na ng komplimento tungkol sa iyong balat, buhok o postura, ituring mo itong paalala na ang iyong kaakit-akit ay nagliliwanag. At kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 4 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. Ang iyong pakikilahok ay tumutulong sa akin na patuloy na magbigay ng mahahalagang content na sumusuporta at nagpapasaya sa iyo. Panglima, iginagalang at kinikilala ng mga tao ang iyong kumpiyansa. Isa sa pinakamalakas na palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa iyong kumpiyansa. Habang ang kabataan ay madalas umaasa sa panlabas na kagandahan, ang tunay na kaakit-akit sa pagtanda ay nagmumula sa mas malalim na bagay. Ang tiwala sa sarili na dala lamang ng karanasan sa buhay. Kapag alam mo kung sino ka, buong puso mong tinatanggap ang iyong sarili at nagpapakita ng kalmadong kumpiyansa, napapansin ito ng iba at ang ganitong dating ay talagang kaakit-akit. Ang kumpiyansa ay hindi tungkol sa kayabangan o pagpapatunay ng sarili. Ito ay tungkol sa pagiging komportable sa iyong balat. Ito ay ang pagpasok sa isang silid ng hindi nangangailangan ng pagpapatunay sa pag-alam na ang iyong halaga ay hindi nakatali sa mga pansamantalang pamantayan ng kagandahan. Kung napansin mo na iginagalang ka ng mga tao na pinahahalagahan ang iyong mga opinyon o hinahangaan ng iba ang paraan ng iyong pagdadala sa sarili, ito ay palatandaan na ang iyong kumpiyansa ay nagliliwanag. Isaalang-alang ang isang tao tulad ni Barbara, isang 73 taong gulang na dating negosyante. Hindi niya kailanman sinubukang magmukhang mas bata o sumabay sa mga uso, ngunit napupuna siya saan man siya pumunta. Maging sa isang restaurant, sa isang pagtitipon, o simpleng paggawa ng mga gawain, parang natural na nakikipag-ugnayan sa kanya ang mga tao. Madalas siyang binabati ng mga kabataang babae sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, at kahit ang mga lalaki, anuman ang edad, ay nagpapakita ng paghanga at respeto sa kanya. Ang nagpaiba sa kanya ay hindi lamang ang kanyang hitsura, kundi ang paraan ng kanyang paggalaw sa mundo ng may kalmadong tiwala. Ang kumpiyansa ay may paraan upang gawing mas kaakit-akit ang isang tao nang hindi mo man napapansin. Kapag itinaas mo ang iyong ulo, maayos ang tindig at nagsasalita ng may paninindigan, iba ang tingin sa iyo ng mga tao. Ang isang babaeng komportable sa kanyang sarili ay nagbibigay inspirasyon sa iba na maging gayon din. Kung may mga kabataang babaeng nagsabi sa iyo na hinahangaan nila ang iyong tiwala sa sarili, o kung ang mga tao ay madalas na humahanap ng iyong kumpanya sa mga pagtitipon, malinaw na senyales ito na ang iyong panloob na kumpiyansa ay nagliliwanag. At iyon mismo ay isang uri ng kagandahan na hindi kailanman kumukupas. Kaya kung napapansin mo na iginagalang ng mga tao ang iyong presensya, aktibong nakikinig kapag nagsasalita ka, o tila natural na naaakit sa iyo, ito ay patunay na mayroon kang isang uri ng kaakit-akit na bihira at pangmatagalan. Pang-anim, mayroon kang likas na mainit at makahulugang presensya. Isa sa mga pinaka-overlooked ngunit pinakamalakas na palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay ang paraan ng pagiging komportable ng mga tao sa iyong presensya. Ang tunay na kagandahan ay hindi lamang tungkol sa mga katangian ng mukha o hugis ng katawan. Ito ay tungkol sa enerhiyang iyong dala sa isang silid, ang init sa iyong ekspresyon, at ang tahimik ngunit makahulugang dating na nagpapakomportable sa mga tao sa iyong paligid. Kung napansin mo na madaling nagbubukas ang mga tao sa iyo, na tila naaakit sa iyo ang mga estranghero, o na ang iyong presensya ay natural na nagpapaganda ng mood sa mga sosyal na sitwasyon, ang iyong kaakit-akit ay higit pa sa pisikal. May dahilan kung bakit ang ilang tao ay madaling napapansin. Hindi ito tungkol sa pagsusuot ng pinakamahal na damit o pagkakaroon ng perpektong hairstyle.
Ito ay tungkol sa nararamdaman ng iba kapag kasama kanila. Ang isang babaeng may likas na charm ay marunong makipag-usap, nagpaparamdam sa iba na sila'y pinakikinggan at naglalabas ng kalmadong dating na nakakahawa. Naakit ang mga tao sa ganitong uri ng presensya dahil ito ay tunay, nakakaingganyo at bihira. Isaalang-alang ang isang tao tulad ni Diane, isang 70 taong gulang na retiradong nurse. Hindi kailanman itinuring ni Diane ang sarili bilang tradisyonal na maganda. Ngunit saan man siya pumunta, tila gustong makipag-usap sa kanya ng mga tao. Sa grocery, naaalala ng mga cashier ang kanyang pangalan. Sa mga sosyal na pagtitipon, napapaligiran siya ng mga taong gustong-gusto lang ang kanyang kumpanya. Madalas sabihin sa kanya ng mga kabataang babae, "Sana ganyan din ang energy ko pagtanda ko." Ang nagpaiba kay Diane ay hindi lamang ang kanyang hitsura, kundi ang kanyang kakayahang gawing komportable, pinahahalagahan at naiintindihan ng mga tao. Ang isang mahalagang bahagi ng karisma ay ang iyong mga ekspresyon sa mukha at body language. Napansin mo na ba kung paano nakakapagpasaya ng silid ang ilang tao sa pamamagitan lamang ng pagngiti? Ang isang mainit, tunay na ngiti, mga matang nagpapakita ng kabaitan, at isang relax na tindig, lahat ito ay nag-aambag sa isang aura ng kaakit-akit na hindi kayang pantayan ng kahit anong pampaganda. Kapag tumitingin ka sa mata, bahagyang ikinikiling ang ulo sa pakikipag-usap o gumagamit ng maliliit na kilos na nagpapakita ng pakikisama, lumilikha ka ng atmosfera na natural na nakakaakit sa mga tao. Ang isa pang mahalagang salik ay ang paraan ng iyong pakikinig. Ang mga kaakit-akit na tao ay hindi lamang yaong marunong magsalita. Sila rin yaong marunong makinig ng may intensyon. Kapag tumango ka bilang pagsang-ayon, nagbibigay ng maingat na tugon, o nagpaparamdam sa iba na sila'y talagang pinakikinggan, pinapahusay nito ang iyong presensya sa mga paraang higit pa sa hitsura. Naaalala ng mga tao kung paano mo sila pinaramdam at kapag ang iyong presensya ay nagpapakomportable, nagbibigay respeto o nagbibigay inspirasyon sa kanila, iniuugnay nila ang init na iyon sa kagandahan. Kung napansin mo na nasisiyahan ang mga tao sa iyong kumpanya, na madaling daloy ng usapan o na natural na komportable ang iba kapag kasama ka, ito ay palatanda na ang iyong kaakit-akit ay higit pa sa panlabas. Ang isang mainit, makahulugang presensya ay isang bagay na lalong lumalakas sa pagtanda. At ito ay isa sa pinakamalinaw na indikasyon na ikaw nga ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang. Pang-7, nahuhuli mong may mga taong tahimik na nagmamasid sa iyo. Isa sa mga pinakamalinaw na palatandaan na ikaw ay isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay kapag napansin mong may mga taong tahimik na sumusulyap sa iyo, minsan subtle, minsan naman ay halata. Hindi ito tungkol sa kung mukha kang mas bata sa iyong edad o sumusunod sa mga konvensyonal na pamantayan ng kagandahan. Ito ay tungkol sa presensya na iyong ipinapakita, sa paraan ng iyong pagkilos, at sa natatanging kombinasyon ng kumpiyansa, elegansya, at karisma na natural na nakakaakit ng atensyon ng mga tao. Maraming kababaihan ang nag-aakala na habang sila ay tumatanda, sila ay nagiging invisible. Ngunit ang totoo, ang atraktibidad ay hindi tungkol sa kabataan. Ito ay tungkol sa tahimik ngunit malalim na epekto mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung may pagkakataon na napansin mong may taong mas matagal kang tinititigan kaysa sa inaasahan, kung may estranghero na muling sumulyap sa iyo, o kung tila napapansin ka ng mga tao kapag pumasok ka sa isang silid, ito ay palatandaan na ang iyong kagandahan ay may malalim pa ring impresyon. Halimbawa, si Judith, isang 68 taong gulang na retiradong abogado, hindi niya kailanman inakalang siya ay partikular na kahanga-hanga, ngunit napansin niya ang isang pattern. Kapag siya ay namimili, may mga lalaking mas maingat na nagbubukas ng pinto para sa kanya. Sa mga restaurant, mas alerto ang mga waitstaff kapag siya ang kausap.
Kahit ang mga kabataang babae ay nagbibigay sa kanya ng komplemento tungkol sa kanyang scarf, pabango o simpleng paraan ng kanyang pagkilos. Noong una hindi niya ito pinansin, ngunit sa bandang huli, napagtanto niya na hindi ito nagkataon lamang. Ang mga tao ay tumutugon sa kanyang enerhiya, presensya at sa banayad na grasya na nagpaiba sa kanya. Malaking bahagi ng dahilan kung bakit may mga taong tahimik na sumusulyap sa iyo ay walang kinalaman sa iyong edad. May kinalaman ito sa kung paano mo sila pinaparamdam. Mayroong hindi matatawarang atraktibo sa isang babaeng komportable sa kanyang sariling balat. Maaring ito ay sa paraan ng iyong direktang eye contact, sa estilo ng iyong pananamit o simpleng kumpiyansa sa iyong pagkilos. Ang maliliit na detalye na ito ay lumilikha ng isang hindi matatanggihang alindog. Ang isa pang mahalagang salik ay kung paano mo dala ang iyong sarili sa publiko. Napansin mo na ba na ang mga tunay na kaakit-akit na tao ay hindi nagmamadali? Sila ay kumikilos ng may intensyon, hindi nag-aapura at nakikipag-ugnayan sa kanilang paligid ng may grasya at tiwala. Kapag ipinakita mo ang iyong sarili sa paraang nagsasabing, komportable ako sa kung sino ako, napapansin ito ng iba. Nagiging dahilan ito para tingnan ka nila. Hindi dahil sa wrinkles o kawalan nito, hindi dahil sa kulay ng buhok o uso, kundi dahil sa kumpiyansa at katapatan na iyong ipinapakita. Kung may pagkakataon na naramdaman mong may humahanga sa iyo mula sa kabilang dulo ng silid, kung may estranghero na mainit na ngumiti sa iyo, o kung may napansin kang taong masyadong matagal kang tinititigan bago biglang tumingin sa iba, ituring mo itong isang palatandaan. Ang maliliit na sandaling ito ay nangyayari dahil ang iyong kagandahan ay patuloy na kumikislap, kahit hindi mo ito napapansin. Kaya kung may pagkakataon na naramdaman mong may mga matang nakatingin sa iyo, kahit subtle, tanggapin mo ito. Hindi ka invisible. Ang iyong kagandahan ay hindi kumukupas, ito ay nag-e-evolve, nagiging mas pino, mas nakakaakit, at mas walang kahirap-hirap na kahali-halina habang lumilipas ang panahon. Pangwakas na mga kaisipan. Habang tinatapos natin ang video na ito, maglaan ng ilang sandali para balikan ang 7 palatandaan na ating tinalakay. Ang kagandahan sa pagtanda ay hindi tungkol sa pagiging tulad nung 25 anyos ka. Ito ay tungkol sa isang mas malalim na bagay. Ito ay tungkol sa paraan ng iyong pagkilos, sa tahimik na kumpiyansa na iyong ipinapakita at sa epekto mo sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kung ang mga tao ay naaakit sa iyong enerhiya, humahanga sa iyong elegansya, nakikinig ng mabuti kapag nagsasalita ka, o kahit tahimik na sumusulyap sa iyo, ito ay malinaw na palatandaan na ang iyong kagandahan ay kasing lakas noon. Masyadong madalas ang mga kababaihan ay pinaniniwala na ang pagtanda ay nangangahulugan ng pagiging invisible. Ngunit ang katotohanan, ang atraktibidad ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Ito ay nagbabago. Ang isang magandang babaeng nasa hustong gulang ay hindi yaong naghahangad na magmukhang bata, kundi yaong buong puso na tinatanggap ang kanyang sarili, naglalabas ng kumpiyansa at gumagalaw sa mundo ng may grasya. Kaya ngayon, nais kong marinig mula sa iyo. Alin sa mga palatandaang ito ang pinaka-naka-resonate sa iyo? Napansin mo na ba ang alinman sa mga ito sa iyong sarili? Ibahagi ang iyong mga kaisipan sa mga komento. Gustong-gusto kong basahin ang iyong mga kwento at marinig ang iyong mga karanasan. Salamat sa pagsama sa amin ngayon. Nais naming marinig mula sa iyo. Mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na iyong natutunan ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na magpatuloy sa paglikha ng magandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspire sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita ka sa susunod na video.